Taas kamay. Very good. Okay, baba na ulit. Ang tanong ko, ano ang pakiramdam kapag ikaw ay nakatanggap ng regalo? Masaya. Walang nalulungkot na makatanggap ng regalo. Tama, di ba? Kung mamaya masaya tayo, makakatanggap tayo ng regalo. Di ba pag December 25, ano meron? Pasko. Yan, inaalala natin yung araw ng Pasko. Anong ginagawa pag araw ng Pasko? Di ba nagbibihis kayo? Tapos, pupunta kayo kanino? Kay Ninong, tsaka kay Ninang. Hindi lang kay Ninong, kay Ninang. Kay Lolo, kay Lola, kay Tito, kay Tita. Anong binibigay sa inyo? Ano pa? Regalo. Yun. Ngayon, ang tanong ko, tingin lahat sa akin. Tingin lahat sa akin. Bakit nagbibigay tayo ng regalo kapag araw ng Pasko? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit tayo nagbibigay ng regalo tuwing araw ng Pasko? Bago kayo makatanggap ng regalo, ipapaunawa ko muna sa inyo, ikukwento ko sa inyo kung bakit tayo nagbibigayan at tumatanggap ng regalo. Okay? Pero bago lahat, no? Yuko muna tayo at manalangin. Paano pa nananalangin? Paano nagpa-pray? Nakayuko, nakapikit, at tahimik. Ulitin natin. Nakayuko, nakapikit, tahimik. Sige, pag nagpa-pray tayo, sino kinakausap natin? Jesus, ang Diyos, no? Siya kinakausap natin, kaya kailangan tayo ay may kaseryosohan. Seryoso tayo. Paano mag-pray? Patingin ko, kailangan nakayuko, nakapikit, at tahimik. Tayo manalangin. Okay? Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Alam po namin, makakatanggap kami ng mga regalo. Pero bago po ang lahat na iyon, tulungan nyo kami na maintindihan ang mga ibabahagi o ituturo sa umagang ito para hindi lamang kami, Panginoon, tumatanggap ng regalo, naiintindihan po namin ano ang kahulugan nito. Salamat, Panginoon, maging yung mga magulang at mga nasa kapatigiran, dalangin po namin na sila man ay maunawaan nila ang ibabahagi na salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Alam nyo, tingin mo na kayo sa akin. Ikukwento ko sa inyo bakit kailangan nagbibigay ng regalo pag December 25, no? Yung Pasko. Saan nanggaling yun, no? Sabi sa Lucas 2:10-11, Luke chapter 2 verse 10 to 11 sa Bible, pag binasa natin ng Luke chapter 2 verse 10 to 11, mayroong magandang istorya doon. So ito kung ano yung sasabihin ko, itry nyong i-imagine, no? Isipin ninyo gabi. Okay? Paggabi, ano paggabi? Maliwanag ba o madilim? Madilim. Bago, yung gabing iyon, sa gitna ng napakalawak na lupa, no? Malawak yung lupain, maraming damo, no? May mga pastol. Ano yung pastol? Sino nakakaalam? Pastol ay nag-aalaga ng bata, ng tupa. Di ba inalagaan nila yung tupa? Ang dilim-dilim ng panahon na yun, biglang nagliwanag. Na-imagine nyo? Biglang lumiwanag. Bakit? Kasi may lumabas na anghel. Alam niyo ang anghel? Yung anghel, yung mensahero ng Panginoon, nagdadala ng tinatawag natin na mensahe. No? At sabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Kasi nakakatakot yun, di ba? Ang dilim, tapos biglang lumiwanag, may lumitaw na anghel. Sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil may dala ako sa inyong good news. Ano yung good news sa Tagalog? Masaya o mabuting balita. At ang sabi ng anghel, ang mabuting balita na ito ay magdadala sa inyo ng kasiyahan. Di ba pag Christmas party, masaya? Di ba kapag merong gift giving, masaya? Yun yung sabi ng anghel, magkakaroon ng kasiyahan. No? Pero ano ang pagmumula ng kasiyahan na ito? Sabi ng anghel, dun sa bayan ni David, may ipinanganak. No? Ang pinanganak ay yung tinatawag po na Kristo o
ligtas. Alam nyo, yun yung unang-unang regalo sa unang-unang Pasko. Alam nyo anong unang regalo? Ang regalo ay ang Panginoong Heso Kristo. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang regalo ba may bayad? Wala. Kapag kami nagbigay sa inyo ng isang bagay, tapos siningil kayo, pinagbayad kayo, hindi regalo yun, di ba? Yung regalo, libre. At bakit ang Panginoong Jesus ang pinaka-maganda o dakilang regalo? Alam niyo bakit? Kasi lahat tayo ay nagkasala. Alam niyo yung kasalanan? Tingin kayo sa akin, tingin kayo sa akin. Ano yung kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag natin sa utos ng Diyos. Tanong ko sa inyo, taas ang kamay na nang-away na ng kaibigan o kapatid. Nang-away. Anong tawag doon? Kasalanan. O, baba na ulit. Sino dito yung inutusan ng magulang, naglabog, nagalit, ayaw sumunod, taas ang kamay? Yan. Anong tawag doon? Kasalanan din yun. Sino dito yung hindi nagsoli ng sukli sa kanyang nanay o tatay nung inutusan siya? Taas ang kamay. Yan. Ang tawag doon ay kasalanan. O sino naman dito yung hindi nagsabi ng totoo? Nung nagsinungaling, taas ang kamay. Yan, lahat tayo ay nagkasala. O, ito yung pakinggan ninyo, ha? Seryoso tayo. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa takot. Pero hindi ko kayo tatakutin. Meron akong magandang balita. Kaya lang kailangan yung makinig muna ito. Alam nyo, ang nakakatakot, sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang sinasabi. Kung tayo nagkasala, mayroong parusa. At ano yung parusa? Kamatayan. Tingin kayo sa akin. Pero hindi yun yung kamatayan na alam natin. Di ba pag namamatay, nididibing. Di ba? Pag namatay yung katawan lupa, nililibing. Pero yung Bible, ang ibig sabihin ng kamatayan ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Sino nakarinig na ng impyerno? Taas ang kamay. Taas. Yan. Naintindihan natin yung impyerno, no? O baba na ulit. Ano ang alam ninyo tungkol sa impyerno? Ano meron doon, ate, sa impyerno? Ano meron sa impyerno? Ate, ano meron sa impyerno? Apoy. May apoy na hindi namamatay. Sino dito yung napasok na ng mainit na tubig? Okay. Masarap ba mapasok? Hindi. Ano pakiramdam? Masakit. So sa impyerno ay may walang hanggang apoy na di namamatay. Yun ang kaparusahan. At alam nyo, hindi lang yun. Sa impyerno, kahit may apoy, pikit kayo. Pikit. Pikit. Anong nakikita nyo? Wala. Malilim. Sabi dun sa Bible, no? Yung impyerno, kahit may apoy siya na nagpapahirap, madilim. Sino yung takot sa dilim dito? Di ba? Pag inuutusan kayo, patay yung ilaw, natatakot tayo, di ba? At hindi lang yun, hindi pa natatapos doon. Bukod sa may apoy, bukod sa madilim, hindi kayo doon makakapagpahinga. Hindi kayo makakatulog. Alam niyo bakit? Kasi yung mga tao, sigaw ng sigaw doon, ang ingay-ingay. Hindi tayo makakapagpahinga o hindi makakatulog. At idagdag pa natin, sabi din po sa Biblia, yung sa impyerno, ang baho. Alam niyo ba't mabaho? Hindi malinis doon. Mabaho doon kasi sabi ni Jesus, meron yung uod na hindi namamatay. Alam niyo yung uod? Di ba yung uod mahalabas ng pag yung basura ay tinatapon at nang-imbang siya ng uod? Pero alam niyo, tingin sa akin, Pero alam niyo, hindi pa yun ang pinaka-nakakatakot sa impyerno. Meron pa! Alam niyo yung pinaka-nakakatakot doon sa impyerno? Tingin kayo sa akin. Alam niyo yung pinaka-nakakatakot doon? Iipis. Yung tawag ka ng tawag sa Diyos,
Hidden multo, yung tawag ka ng tawag sa Diyos, pero hindi ka na niya liligtas. Walang tutulong na sa atin doon. Hindi ka matutulungan ni mama o ni papa, kahit na kung sino, kahit pag sa Diyos ka nanalangin doon sa impyerno, hindi ka na niya pakikinggan. Kasi yun na ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ito na yung magandang balita. May magandang balita. Diba si Jesus kanina sabi, ibinigay siya ng Ama bilang regalo sa atin. Bakit? Bakit siya yung pinakadakilang regalo? Kasi siya yung pinakadakilang solusyon sa ating problema. No? Na ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa sa Kanya? Anong ginawa sa Kanya? Kay Jesus. Pinako sa krus ng Kalbaryo at siya ay namatay. Alam nyo, sabi kanina, di ba, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan! kamatayan. Kaya si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung utang natin na hindi natin kayang bayaran. Kaya si Jesus yung regalo na pinakamainam sa atin. Alam nyo, hindi yung bagong damit, hindi yung bagong laruan, hindi yung Christmas light, hindi yung Christmas tree, hindi yung Christmas party, hindi yung mga yun ang kahulugan ng Pasko. Dapat nating maunawaan na lahat ng yun ay selebrasyon lamang upang alalahanin natin yung tunay na dahilan o mensahe ng Kapaskuhan. At walang iba yun, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, taas ang kamay na inaamin na siya ay nagkasala. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kung ikaw ay nagkasala, sino yung inaamin na siya ay nagkasala? Okay, baba na. Lahat tayo nagkasala. At lahat tayo mapaparusahan. Pero ang mabuting balita ay binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong kailangan mong gawin? Kailangan lang manampalataya tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin ng manampalataya? Ibig sabihin nun, maniwala tayo sa ating puso na niligtas niya tayo. At gayon din, atin ng talikuran yung kasalanan ginagawa natin. So pag inuutusan tayo ni Mama at ni Papa, kung talagang tayo ay naniniwala kay Jesus, susunod tayo sa ating magulang. Kasi sabi niya, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Kung tayo ngayon ay inaaway ng ating kalaro, huwag natin silang gantihan. Kasi nananampalataya na tayo ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Patawagin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang kailangan natin ngayon. No? Pag may inaabot sa inyong regalo, anong ginagawa ninyo? Di ba inaabot ko din yung kamay ninyo? Para makapagat mo yung regalo. Kaya hindi yun eh, no? Tingin kayo sa akin. Kung dahil sa ating matanggap yung regalo ng Panginoon Jesucristo, ang simple na gagawin natin ay ang namin. Ngayon, ang gagawin natin? Mananalangin tayo. No? Tingin kayo sa akin. Kung kayo naniniwala na si Kristo, ang Panginoon Jesus, ay ang dakilang regalo, yuko natin yung ulo natin, kumikit tayo at manalangin. Anong gagawin natin? Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan nating nagawa. At ngayon din, may ipahayag natin, o sabihin natin, Jesus, naniniwala o nananampalataya ako sa iyo. Sige, yuko niyo yung inyong ulo, walang titingin sa kaliwa, walang titingin sa kanan, sa harap, sa likod. Ikaw at ang Diyos ang mag-usap ngayon, hingi natin ng sorry. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ating nagawa. At ngayon din, ipahayag natin, sabihin natin, Jesus, naniniwala ako sa iyo. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds para gawin yan. Tapos, ako naman magpapray sa inyo. Sige, start. Pray tayo. Sino Chelsea? Kayo mag-pray. Chelsea.